Naharap bilang mga testigo sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At para pag-usapan po yan, makakapanayam natin ngayong umaga si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Good morning, Attorney. Thank you for taking time to join us this morning. So good morning, kapatid. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Angelo at Angie, at good morning mga kapatid. Attorney, Andrea at Angela po. Andrea, No problem. okay. Thank you po. Attorney, okay. So, sabi nga po kahapon ni Lorna Capunan, Attorney Lorna, sabi niyo nga po, sabi niyo po, ito po, and I will reiterate what you said, and I quote, we find it totally unnecessary, redundant, and surplusage to still present Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello. Bakit po? Ano pong naging basihan? Batayan ng prosecution para hindi na iharap bilang testigo si Zulaika Lopez at si Belinda Bello? Alam niyo po, napakahaba ng testimonya ng aming dalawang witnesses, si agent, yung dalawang NBI agents namin, At napakahaba rin ng cross-examination at napakahaba rin ng mga clarificatory at questions ng mga senator judges. At dahil dyan, lumabas na yung dapat na ipapalabas namin kay Attorney Lopez. Unang-una, na siya po ay personally present in person sa detention center kasama ni Vice President Duterte, no? Unang-una. Hindi na kailangan yan kasi yung video na ebidensya namin, yun rin ang ginamit na video ng defense, no? Pangalawa, papakita sana namin through Attorney Lopez na hindi lang siya nandun. Virtually nandun sa live broadcast ang mga media. So may mga ibang testigo at pinanood ng marami ang excuse me. Ang mga utterances na sinabi ng Vice President mismo na naka-hire na siya ng isang killer para patayin si Presidente, si First Lady at former Speaker Romualdez. Yun yung second purpose namin, Hindi na rin kailangan yun kasi inadmit naman, Inadmit naman ng depensa yan. At pangatlo, yung tinatawag na authenticity. Ito ba ang video na pininisinta namin, yung minak namin na Exhibit P-4-10? Ito ba ay AI? Ito ba ay splice? Ito ba ay tampered? Hindi naman po kasi yung mismong video na yan ang ginamit nila. So, yung three purposes namin, hindi na kailangan. Lalong-lalong na 4 na araw na marami nang nagsasabi, bakit masyadong slow pace, bakit masyadong technical? At yung mga sa publiko, bakit masyadong boring? Kasi lagi na lang mga lawyers ang nagdidebate, no? Ang tawag ko doon, legal calisthenics. So, happy naman ang mga senator judges kasi sabi nga nila, kung ipapakita namin lahat ng mga witnesses ng prosecution at saka defense, aabutin ng 1.5 years, no? Kanya in the same reasoning, for the same reasoning, hindi na rin namin ipapatawag si Captain Belinda Bello kasi ang purpose lang ng testimony niya to confirm na merong ang transfer order na pinapalipat si Attorney Lopez from the detention center to correctional, no? For her own safety. At pangalawa, na sinabi nga ng Vice President yun. At yun ang ikinagalit ng Vice President, yung transfer order na yan, kanya siya nag-press briefing. So, yun. Hindi totally unnecessary, redundant, at saka surplusage na yung testimonya nila. Okay, Attorney, paano po? What about the other articles of impeachment? Kapag tinalakay po ba yun, posible bang ipatawag ng prosecution si Zulaika Lopez pa rin? Kasi sa original pre-trial or sa pre-trial brief ng prosecution, talaga po nakalista si Attorney Lopez, no?
pero hindi dito sa grave threats at saka inciting to sedition. Originally po, at nasa pretrial order rin to ng Senado, si Attorney Lopez ay nakalista pa rin ukol sa confidential funds. Mm, Which okay. is the second article. Yun po Yes. Yeah. ang tatalakayan starting next week. Mhm. And of course, tanong din po ng mga taong bayan, paano daw po kung ipinatawag ng defense team bilang testigo naman nila si Zulaika Lopez? Handa po ba ang prosekusyon dito? Ay handang-handa po kami kasi kung pinatawag rin nila ah, si Attorney Sulaika Lopez, kami naman ang magko-cross-examine. Ano? Mm. Kasi yung nagpatawag, kung kagaya sa amin, kung kami ang nagpatawag, direct examination ang tawag dyan. Ano? Although kasi hindi po friendly witness to, tinatawag sa batas to na hostile witness. Obviously, kasi she has served with the Vice President, even when the Vice President was just Vice Mayor of Davao hanggang ngayon. So, syempre, in-expect natin na ang loyalty niya ay nasa Vice President. So, ang tinatawag doon ay hostile witness. Hindi na nga namin ipipresenta tungkol dito sa grave threats tsaka sa inciting to sedition. Pero because siya nga yung chief of staff ni Vice President at siya ang nag-explain sa House of Representatives noon nung pinag-usapan ang confidential funds, baka material tsaka relevant pa rin ang kanyang testimony in the future, no? Attorney Kapunan, ginigit po ng defense na hindi naman daw pagbabanta, pero response nga daw yung mga sinabi ni VP Sara, di ba, sa kanyang online press conference noong November 2024. Ano po masasabi niyo dito? Hindi puwedeng sabihing response lang 'yan ano. Kung ikaw ay isang mataas na official, you're the second highest official of the country and you are also a lawyer. Ang response ba sa mga sinasabi ng Vice President 'no, ang response ba 'yan ay violence. Hindi puwedeng response ang violence 'no. Ang response dapat, consistent sa kanyang oath of office 'no, not to act in accordance with justice. Kasi sinabi naman ng presidente na, ah, "We are willing to settle this matter. We are willing" pinakita sa evidence nila na sinabi ng presidente na sana hindi na magkagulo ito, sana mag-usap na lang kami, et cetera, 'no. But, Okay. violence is never a response kasi anong example ang pinapakita natin? Kunyari sabihin ng isang pap sa mga ano at nakikita na natin 'yan sa social media 'no, nakikita na natin 'yan sa mga eskuwelahan ngayon. Kunyari binubully ka, if you are bullied, tama ba na ang response mo, violence? Hindi naman po tama. Masamang ehemplo 'yan na binibigay ng Vice President at masamang hindi magandang depensa 'yan ng Vice President na reply lang niya 'yon ano. That is not the appropriate reply in a civilized democracy 'no. Well, attorney, if you can remember nga po, years ago, meron pong isang teacher na nagbanta po, di ba po kay Presidente Duterte at siya po ay nakulong din, if I'm not mistaken. But attorney, ano po yung aasahan po natin today from the prosecution side tungkol po dito sa magiging oral arguments, no? Mamaya ng mga bank records si VP Sara. Gaano po ba kahalaga para sa prosecution na mabuksan po itong BIR green box na ito? Dalawa ang topic natin sa talakayan mamaya 'no. The first one is about the bank records. Ang susunod po, ay ang BIR, mahiwagang box 'no. Unang-una sa bank records, dapat alam ng iba na although meron tayong tinatawag na bank secrecy law 'no, exemption talaga sa bank secrecy law ang impeachment. Malinaw na malinaw 'yan sa batas. Kung may impeachment charge, puwedeng-puwedeng buksan o puwedeng isabpina duces tecum ang bank records. Itong bank records naman po, napakita rin sa sa report ng AMLA 'no. Kasi
Sa batas din, kailangan i-report ng lahat ng mga bangko ang tinatawag na covered transaction or suspicious transaction. Yung covered transaction, may threshold yan. Ano? So, yun rini-report. So, hindi naman bago ito, hindi naman to surprise, no? Kasi rineport na sa aming dating witness sa House Committee on Justice na meron siyang 6.7 billion sa total sa bank account. So yun ang pinapasabina namin because sinabi ng defense mismo sa House Committee on Justice nung nag-file sila ng answer, hindi daw proper forum ang Committee on Justice. Ang proper forum daw ay Senado. Ngayon na nasa Senado, anong sasabihin nila? Hindi proper forum ang Senado? Saan ang proper forum? Supreme Court? Hindi naman pwedeng ganun. So yung BIR records din, kung wala naman silang tinatago, hindi ba? Ba't ayaw niyong pabuksan yung BIR records ninyo? Because yung BIR records will reveal may consistency ba? Yung bang dineclare niyo na income, Madam Vice President, yung sa inyo at saka sa asawa niyo po. Kasi, syempre, dito sa bansa natin, wala namang divorce, wala namang legal. There is a presumption na conjugal ang properties ninyo. So, yung assets, yung cash in bank, yung business, yung law firm, at saka yung mga dividendo ng mga dami nilang company, dapat dineclare yan. Ang nakalagay sa kanilang SALN, consistent ba yan sa dineclare nila sa BIR? So, maalala natin na on this point alone, na-impeach ang Chief Justice just for not declaring, hindi po ba? Yes, that's right. Attorney, si NBI Director Melvin Matibag set to testify before sa July 20 sa trial. Sino pa po ang iba pang mga witnesses, testigo ang iharap ng prosecution po sa mga susunod pa na linggo? Marami po kaming listahan ng mga testigo. Nakalagay sa aming pre-trial brief, meron pa kaming sheriff, meron pa kaming media, pero pinag-aaralan pa namin yan, ano, kasi sa haba na ng testimony ng aming two witnesses at sa in-expect nating testimony kay Director Matibag, dapat i-assess. Kailangan pa ba? Hindi, ang impeachment naman po, hindi paramihan ng witnesses, no? Hindi para paramihan ng mga dokumento. Simpleng-simple lang to, no? Kasi linilihis nila ang discussion sa, dapat kung grave threats yan, dapat MTC kayo, no? Metropolitan Trial Court. O kung inciting to sedition, ba't kayo nandito? Dapat nasa regional trial court kayo kasi ang penalty dyan 6 months to 6 years lang at saka fine of 2,000 pesos. Doon kayo pumunta. Hindi po, minimislead po ng defense. Hindi po ito tungkol sa criminal offense. Nakapending nga yan Kanya, ang haba-haba ng questioning nila tungkol sa na-file sa DOJ. Hindi po ito tungkol sa mga kaso na final sa DOJ. Ito po ay tungkol sa mga kasong ito na nagpapatunay na hindi karapat-dapat ang isang vice president na umupo sa tungkulin niya at dapat ma-forfeit yung kanyang office kasi betrayal of public trust yan. Opo. Pinakita rin yung emotional outburst niya, no? Okay po. Pwede ba ang isang opisyal na paggalit, sasabihin na lang, patayin kita? Paano kung ordinaryong Juan de la Cruz? Papatayin rin kita? Dapat rule of law tayo. Observe natin yung rule of law. Opo. Well, attorney. Attorney, ito, on the lighter side On the naman po lighter to. side. Taking this opportunity. Medyo makikichika kami ni Ate Angela po sa'yo, attorney. So, isa raw po daw kayo sa witness sa kasal ng Kliyente kliyente niyo niyo po. po na si Bea Alonso. Is that true? Meron po ba kayong pwedeng ma-share? ma-share sa amin? Oo, doon sa nangyaring kasalan ni Bea Alonso at ni Vincent Co.
I think marites po yun, fake news po yun. Hindi po Busy kayo po tayo kasama. dito. Busy At least malinaw, attorney, na naka-focus tayo dito sa impeachment Busy po tayo trial. sa Yes. impeachment. Yes. Wow. Thank you again, attorney. Thank you for answering that, for clarifying that, and thank you also for your time. Maraming salamat. Sana po makabalik ka dito at makapunta ka sa studio namin sa Good Morning Kapatid. Maraming salamat. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.